At kaugnay pa rin ang kaso ng mga nawawalang sabongero, kabilang ang isang retiradong hepe ng NCRPO sa mga sinampakan ng reklamong administratibo ng whistleblower na si Dondon Patidongan sa NAPOLCOM. Target ng NAPOLCOM na matapos ang pagdinig sa kanyang kaso sa loob ng 2 buwan. Narito ang aking pagtutok. 14 na aktibo at dating pulis ang sinampakan ng reklamong administratibo ni Julie Dondon Patidongan alias Totoy sa NAPOLCOM kanina na itinuturo niyang may kinalaman umano sa pagkawala ng nasa 110 sabongero. Kabilang dyan ang retiradong hepe ng PNP National Capital Region Office na si Police Major General Jonel Estomo at ang mga aktibong opisyal na sina Police Colonel Jacinto Malinaw Jr., Police Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa at Major Mark Philip Almedilla. Kasama rin sa mga inireklamo ang mga non-commissioned officers na sina Police Chief Master Sergeant Arturo de la Cruz Jr., Police Staff Master Sergeant Joey Encarnacion, Police Staff Master Sergeant Mark Anthony Manrique, Police Staff Master Sergeant Anderson Abari, Police Staff Sergeant Alfredo Andes, Police Staff Sergeant Edmond Muñoz, Police Corporal Angel Martin. Dawit din ang 3 pulis na na-dismiss na umano sa serbisyo, sina Police Lieutenant Henry Sasaluya, Police Master Sergeant Michael Claveria at Police Corporal Farvi de la Cruz. Itong mga pulis na to, sila ang kumukuha ng mga missing sabongero galing sa farm. Sila ang nagdadala doon sa Taalik. Marami yan sila actually. Hindi ko lang mapangalanan dahil kilala ko naman yan sila sa mukha. Dahil yung binigay sa akin, medyo kulang to. Pinaliwanag din ni Patidongan kung bakit dawit si Estomo. Si General Estomo, siya ay membro ng ALPA. Pag sinabing ALPA, kasama siya sa hatian na tag 70 milyon. Isa yan na nag-udyok kay Mr. Atong Ang na, boss, patayin mo na si Dondon Patidongan para matapos na yung problema mo na yan. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng mga inireklamong pulis at ni Ang. Si Patidongan naging emosyonal nang matanong kung may nagtutulak ba sa kanyang may impluwensyang mga tao para gawin ito. Kahit sinong tao, pag ang pinag-usapan dito, pamilya, wala akong katatakutan sa kanila. Kung alam bulag na buong pamilya ko, papatay niya. Kasamang nagain ng kaso ang kaanak ng mga nawawalang sabongero. Ayon sa NAPOLCOM, i-verify nila ngayon sa PNP kung nasa kustodiya na ba nila ang lahat ng mga pulis na ito na kinasuhan. I-evaluate din namin muna yung mga kwentong nilalahad mo sa iyong affidavit. Hindi porket sinabi mo na sa affidavit, kami maniniwala kaagad. Bibigyan natin ng due process ang lahat ng mga pinangalanan ni alias Totoy. Papadala natin sila ng summons o kaya ng order upang sila ay sumagot din. Target ng NAPOLCOM, sa loob ng 2 buwan, tatapusin nila ang investigasyon at makapagpapalabas na sila ng desisyon kung anong kaso ang nararapat isampa laban sa mga akusado. Most likely na kaso grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer. Ang penalties noon, pinakamababa ay suspension, ang gitnang penalty ay demotion, ang pinakamabigat na penalty doon ay dismissal from the service. Panawagan ng pamilya ng mga nawawalang mga biktima. Sana ma-review nyo yung mga files nitong mga kapulisan. Kasi hindi kami naniniwala na 20 lang to, 15, 30. Marami to. Sa mga nangyayari ho ngayon, pakatandaan po ninyo na meron po kayong maasahang hustisya sa National Police Commission. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras.